Sa latest chapter ng Hunter x Hunter, parang tuluyang binago ni Shiro Togashi ang pananaw natin tungkol sa Nen, lalo na sa specialization. Lumalabas ngayon ang ideya na maaaring maraming secret specialist sa mundo ng Hunter x Hunter. Mga taong hindi alam na specialist pala sila at posibleng ito ang sagot sa ilan sa pinakamalalaking misteryo ng Nen sa buong serye. Nagsimula ang lahat sa paliwanag ni Morena Prudo habang kausap niya si Borksen. Ayon kay Morena, napaka-espesyal ng specialist dahil wala silang limitasyon kumpara sa ibang Nen types. Halimbawa, ang mga transmuter ay hirap matuto ng manipulation abilities pero ang specialist daw ay walang ganoong restriction. Pero may downside ito mga idol, maaaring hindi nila malaman na specialist sila kaya magfo-focus sila sa ibang affinity at masayang ang tunay nilang potensyal. Halimbawa, kung specialist ka pero puro lakas lang at suntok ang gusto mong gamitin, unti-unti ka magiging parang enhancer. Hindi dahil enhancer ka talaga, kundi dahil doon ka lang nag-focus habang tumatagal. At dito pumapasok ang pinakamalaking revelation ni Morena. Ayon sa kanya, kayang lampasan ng specialist ang normal Nen chart. At ibig sabihin kaya nilang gumamit ng ibang affinities nang walang malaking penalty. Ito ay kabaliktaran ng dati nating alam tungkol sa Nen. Noon kasi sinasabi ang specialist ay may 40% efficiency lang sa enhancement. Kaya kung specialist at enhancer ang parehong gumamit ng aura para sa isang suntok, mas mahina ang output ng specialist. Pero ayon kay Morena, hindi ganoon ang tunay na mechanics. Para siyang joker card ng Nen system. Kayang gayahin ng specialist ang kahit anong affinity. Pero ang tunay nilang lakas ay nasa paggawa ng unique hybrid abilities na halos imposibleng gawin ng ordinaryong Nen users. At kung iisipin mo, hindi naman bago sa Hunter x Hunter ang pagbabago ng Nen concepts. Sa serye, halos lahat ng impormasyon tungkol sa Nen ay theories lang. Hindi nagbibigay si Togashi ng absolute answers. Parang science sa totoong buhay, may mga hypothesis na pwedeng magbago habang may bagong discoveries. Halimbawa nito, ang dual affinities. Dati akala natin isang Nen type lang ang meron ang bawat tao. Pero kalaunan, ipinakita ni Togashi na may mga users na nasa gitna ng dalawang affinities, tulad ni Kite. Mas lalo pa naging komplikado dahil sa sinabi ni Togashi na pwedeng magbago ang placement ng isang tao sa Nen ring depende sa training, environment, personality, at desires. Kaya posibleng tama si Morena, baka kayang lumipat ng specialist sa iba't ibang affinities depende sa kanilang buhay at experiences. Isa sa pinakamagandang example dito ay si Kurapika. Sa Emperor time napapatunayan niyang kayang gamitin ng specialist ang lahat ng affinities sa 100% efficiency. Oo mga idol, napakalaki ng kapalit dahil bawat segundo ng Emperor time ay katumbas ng isang oras ng buhay niya. Pero ang punto rito ay posible itong gawin. Ibig sabihin kung nagawa ni Kurapika, baka kaya rin ito ng ibang specialist gamit lang ibang methods o conditions. Pero mas interesante ang isa pang theory, ang ideya na may mga secret specialist na hindi alam ang tunay nilang affinity. At dito pumapasok si Biscuit Kruger o si Bisky. Opisyal na transmuter si Bisky, pero may isang ability siya na halos imposibleng ipaliwanag gamit ang simpleng transmutation, ang body transformation niya. Ayon kay Bisky, hindi niya rin maintindihan kung paano ito gumana. Ang alam lang niya, matagal niyang hiniling na maging cute at feminine hanggang unti-unting nagbabago ang katawan niya. At ayon sa Nen principles, malaki ang epekto ng emotions at desire sa aura. Kaya posible bang secret specialist si Bisky o baka sobrang nag-focus lang siya sa transmutation kaya yun ang lumabas na pangunahing affinity niya. Pero dahil sa matinding desire niya, unti-unting nag-manifest ang tunay niyang specialist abilities. Importante ito dahil napakabihira ng body transformation abilities sa Hunter x Hunter. Kahit si Gon, noong nag-adult form siya laban kay Pito, parang gumamit din siya ng abnormal Nen evolution na posibleng konektado sa specialization. At mas lalong naging interesting ito nang ipakita ni Bonolinov ang kakayahan niya mag-transform ng katawan. Pero kahit siya hindi pa officially confirm ang tunay niyang Nen affinity. Kaya hanggang ngayon,
bukas pa rin ang posibilidad na maraming hidden specialist sa serye. At dito pumapasok ang pinaka nakakabaliw na theory mga idol. Paano kung lahat ng tao sa Hunter x Hunter world ay ipinanganak bilang blank slate, parang potential specialist? Pero habang lumalaki sila, unti-unting hinuhubog ng personality, environment, emotions at training ang kanilang affinity hanggang malak sila sa isang category. Kung tutuusin, karamihan sa training ay nakafocus sa enhancement at emission, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit karamihan ng non-users ay enhancers o emitters. Sa madaling salita, baka hindi natural ang affinity ng karamihan at baka resulta lang ito ng paraan ng kanilang paglaki at training. At marahil ang tunay na specialist ay yung iilang tao lamang hindi tuluyang nalak sa isang affinity at nananatiling may malawak na nen potential. At kung totoo ito, posibleng mas malalim pa pala ang nen system kaysa sa inaakala natin.